Pero okay lang yan. Masaya ako na nakikita ko na marami na mga gumagamit, tinatag pa ako. Maraming salamat sa inyong tiwala. Huwag kayong mag-alala, hindi tayo hihinto. Kahit gaano karami ang mga demanda natin, gaano karaming death threats natin, kahit gaano karaming mga bashers natin, wala tayong pakialam. Basta ang importante, laban lang tayo, dire-diretso lang tayo hanggang sa makamit natin yung totoong tagumpay ng Pilipinas. Ano yung totoong tagumpay? Si VP Sara. At wag na natin patagalin. Napakaganda ng ngayong araw na ito dahil ewan ko lang ha kung tama ba yung timing nito, pero nag-message sa akin kanina yung aking kaibigan idol na si attorney si attorney Torion. Nag-ano siya kanina, nag-ano siya sa akin kanina, nag-message. At minessage niya ito sa akin kanina. Itong pagpapasa nila ng certiorari motion or temporary restraining order diyan sa ginaganap na paglilitis, yung pag-iimbestiga kung ano man ang tawag ng mga ugok ng mga congressman. Diyan sa sa kaso ni VP Sara, yung impeachment. Ano yan? Sila Jimmy Bondoc, sila Attorney Vic Rodriguez, sila Torion, si Attorney Delgra nagano sila ng certiorari. Kung matatandaan ninyo, yung kanilang yung amin yun yung certiorari last year na i-file ni Attorney Torion, ang ang petitioners niyan kasama ako, si Coach Oli at saka si Banat Bay. Kami ang petitioners, nag-file kami ng certiorari sa Supreme Court last year. Yun kaya nanalo. Yung aming petisyon na yun yung dinesisyonan ng Korte Suprema, kaya hindi natuloy yung impeachment ni VP Sara diyan sa Senado dahil may katarantaduhang ginawa yung mga taga-Kongreso. And parehas din si Attorney Torion, si Attorney Delgra, nadagdagan lang ng iba pang mga abogado, si Jimmy Bondoc, sila Vic Rodriguez. Hindi na kami kasama. Sila na mismo yung mga petitioners, yung ibang mga abogado yung mga petitioners para questionin ulit yung constitutionality nitong impeachment ni VP Sara. At ito po yung balita dyan mga bossing. Again, bago ko pala i-play to, gusto kong ipaintindi sa inyo. Bakit importante itong final na temporary restraining order, TRO, certiorari, nito ni Attorney Torion at nila Jimmy Bondoc, nila Attorney Vic Rodriguez. Importante ito para sa atin. Bakit? Kasi mga bossing, ang issue ng Bayang Pilipinas, bukod dito sa kinakaharap natin at kakaharapin pa natin na mga issue dito sa langis, sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, paghihirap natin, bukod dito mga bossing, sabi ko sa inyo, marami sanang pera ang Pilipinas. Napakarami sanang pera ng Pilipinas. Nagsimula lang naman yung problema ng Pilipinas nung sinimulan ng i-expose ni Pangulong Duterte at ni VP Sara Duterte itong kabulastugan ng mga taga-Kongres at ng Malacanang at ng magpinsang si si Romualdez at saka yan si Bongbong Marcos. Nung nagsimula na si Pangulong Duterte at si Inday, doon na nagsimulang nagkaleche-leche ang pamilyang Duterte at doon na rin nagsimulang nagkaleche-leche ang Bayang Pilipinas. Bakit? Nalaman na natin kung gaano kalaki yung ninanakaw nila sa kaban ng bayan, sa flood control projects, sa lahat ng mga proyekto sa Pilipinas. Tingnan mo, nabisto pa ngayon na pati dito sa gasolina tinatarantado tayo ng mga yan. Pag-uusapan natin yan memya. Pero yun nga ang sinasabi natin, napaka-importante kasi ito ang ginagawa nitong mga kurakot sa gobyerno, partikular yung mga taga-Congress at sabi nga nung 18 Marines, etong mga nandiyan sa Committee on Justice na yan, karamihan sa kanila, if not all, or ilan sa kanila, if not all, nakatanggap ng mali-malitang pera at napangakuan ng for later release, yung pirma para sa impeachment ni VP Sara nung nakaraang taon. Nagkaroon din ng impeachment kay Pangulong Marcos pero nakikita mo ang lumusot lang, hindi nila tinanggap yung impeachment na kino-complain nila Mike Defensor. Tinabla nila yun pero yung iba tinanggap nila. Kaya nila tinanggap yung iba kasi nga madidismiss yan kalaunan at pag na-dismiss yan, wala na, isang taon na hindi mo pwedeng makasuhan itong adik di umano na presidente natin. Sabi ni Amy Marcos, hindi ako nagsabi nun. So ngayon mga bossing, ngayon na, pagdating kay Inday Sara, walang kagatol-gatol, walang kaebidensya. Pare-parehas lang din naman yung ibinibintang sa kanya pero tumawid sa pangatlong level yung impeachment ni VP Sara. So doon pa lang nakikita mo na katarantaduhan na talaga. Kabobohan na talaga. Yung kay Pangulong Marcos hindi tumuloy. Pero yung kay Inday Sara tumuloy. Diyan pa lang malalaman mo na talagang tinatrabaho lang si Inday Sara. Ang gusto nilang mangyari mga bossing, si Inday Sara hindi maupo or hindi manalo sa 2028. Kaya nga grabe yung Facebook page ko. Sabi ko sa iyo ang algorithm ko ng Facebook page ko, media, at saka mga pro-Duterte. Wala akong fina-follow ng mga anti-Duterte. Yan, sila Palsis, yung malahabang babang pangit na babaeng bobo.
At kung sino-sino pa, kahit si Claire Castro, hindi ko yan fina-follow sa sa social media. Ang fina-follow ko lang yung mga pro Duterte. Kasi doon may matututunan ka eh. Sa mga yan kasi tinry ko na may follow yung mga ulol na yan. Wala talaga ako matutunan eh. Yan ang sinabi kasi sa kabiling-bilin sa akin ni Banat Bay. Nada, you should also watch yung mga kabilang vloggers para maintindihan mo kung ano yung nila, kung ano yung argumento nila, para makita mo kung ano ba yung punto nila. Wala silang punto eh. Wala silang punto. Bakit? Bakit ako nung una nakikinig ako sa kanila, pero wala talaga. Ang tatanga eh. Ang bobobo, ang tatanga, tas pare-parehas ng sinasabi. Yung sinasabi nito, yung din ang sinasabi niyan, yung din ang sinasabi niyan. So na-realize ko, putang ina, mga bayad ito. So mga bayad na propagandista ito, ba't ko pa sila papanoorin? Hindi ba? Pare-parehas lang naman yung script nila. Kailangan mo lang i-follow yung isa eh. Kasi pag finalo mo yung isa, yung 100, yun na yung sinasabi ng isa eh. Wala silang kanya-kanyang mga opinion. Wala silang kanya-kanyang diskarte. Pare-parehas sila ng sinasabi. Pare-parehas sila ng topic, pare-parehas ng angulo, puros mga tanga. So sabi ko, I'll just follow one. And the others, hindi ko na panonoorin kasi magsasayang ako ng oras. Halata mong bayaran eh. Bakit ako nagpa-follow sa mga Duterte supporter? Because ako alam ko sa sarili ko ha. Hindi naman sa Banat Bay, ang laking na niyan. Napakalaking vlogger na yan. Ako, sinasabi din naman ng iba, I don't consider myself as isang eksplosibo, malaki at importanteng vlogger. Pero may boses ako. Never kaming inalok, never kaming nagkaroon ng kita whatsoever sa mga Duterte. Kahit na mamatay man buong pamilya natin, wala tayong natatanggap talaga ng mga ganyan. And proud na proud ako. So, kaya alam ko na kung si Banat Bay, ako, wala kaming offer. I'm pretty sure yung ibang mga kasamahan namin, wala din. I'm pretty sure yung ibang mga kasamahan namin, kaya sila naging mga Duterte vloggers, supporters, dahil maayos talaga ang mga Duterte. So, fina-follow ko sila, pinapanood ko sila, at tinitingnan ko kung yung aking bang basa sa sitwasyon, parehas ba nung kanilang basa? Oo, meron akong ibang atake, pero nakikita ko rin naman yung mga atake nila na very unique at genuine at organic. Yun yung pinakamaganda sa mga supporters ng mga Duterte. So, bakit ko nasabi yan? Ang fina-follow ko yan, wala akong fina-follow na iba. Media lang ang fina-follow ko. Mantakin mo yung aking wall, yung news feed ko sa Facebook. Grabe. Puros mga individual, puros mga pages na pag nakita mo yung mga nagko-comment sa kanila, 5 lang yung kaibigan, 5 lang yung followers, puros anti-Sara Duterte yung kanilang mga propaganda. Puros yung Congress, si Luistro, si Inday Sara, pare-parehas eh. Si Inday Sara gusto ng bloodbath pero ayaw makipag-cooperate. Ang dami. As in, sabi ko, bakit ako nandito sa algorithm na to? Bakit ito ang lumalabas sa Facebook page ko? Ako, yung isang Facebook page ko, naka-shadow ban yun. Bakit naka-shadow ban yun? Bakit naka-shadow ban? Samantalang, ang mga followers ko naman, syempre, karamihan, parehas ko ng opinion. So, bakit ako nagkaka-violation? So, nakatutok yung meta, lahat ng mga malalakas na mga Duterte influencers, ibinababa nila, sina-shadow ban nila, tapos nilalagay nila, ino-offer nila sa mga feed ng lahat ng mga Duterte supporters yung pang-asar na mga post na mga bobo ng mga pages na yan. So, sabi ko, matindi talaga yung umiikot na pera para sirain si Inday Sara. Oo, kasi tinan mo ha, ang mainstream media, ang hina-highlight, yung hindi pagpunta ni Inday Sara, hindi nila hina-highlight bakit hindi nagpunta si Inday Sara at bakit dapat hindi magpunta si Inday Sara. Kaya nga kahapon, pinlay ko yung kay Karen Davila na kine-question niya si Luistro patungkol sa ginagawa nila. Si Karen Davila lang yung nakita ko. Other media personalities, wala. Hindi nila sinusokol si Luistro. Kaya nga si Luistro, gulat na gulat siya bakit siya ginanon ni Karen Davila. Pero wala, lahat puros mga propaganda against Inday Sara. And nagulat ako dahil sa feed ko nga puro propaganda against Inday Sara. O sabi ko, pucha, talagang matindi, maraming perang umiikot just to discredit Inday Sara at sirain si Inday Sara. And pera natin yan. Ngayon mga bossing, itong impeachment na ito, importante itong final na TRO and certiorari nila Attorney Torion. Importante yan kasi future ng Pilipinas ang nakasalalay dyan mga bossing. Bakit ko sinabing future ng Pilipinas? If Inday Sara will be impeached, mga bossing, mababawasan tayo ng 6 na taon na may mabuting magsiservisyo para sa bayang Pilipinas. So that's 6 years ng natin. Okay, let's say for example, na-impeach si VP Sara. Pero sa galit ng taong bayan, nanalo yung itinaas niya ang kamay. Let's say for example, kapatid niya, si Mayor Baste, nanalo. So that's 6 years. After ni Baste, sino? Imbis na sana, Inday Sara,
Tapos nape-prepare ni Basti yung sarili niya, isa pang presidente na kaparehas ng mga Duterte, and then kapag hinog na yung kumparing Bastico, siya na yung magiging presidente. So imagine, yung 6, 12, 18 years na maayos na presidente yung nandito sa Pilipinas. Kasi ang sabi ni Inday Sara, it takes 30 years para maayos ang lahat ng to. Well, masyadong mahaba yun. Feeling ko nga, 6 years lang or 3 years, kayang-kayang ayusin to, basta zero corruption eh. Pinapangako yan ni Pastor Apollo Kibuloy, kung ako lang ng leader eh. Sabi niya, 3 years, bigyan mo akong 3 years ng pera ng lahat ng pera ng Pilipinas, kayang ayusin yung Pilipinas ng 6 years, basta wala lang talagang corruption at mapupunta sa serbisyo lahat eh. Oo, pero sinasabi ni Inday Sara is ayaw naman kayong bigyan ni Inday Sara nung katulad nung ginawa ni Pangulong Duterte nung nakaraan. Bigyan ko kayo ng 6 months matatapos ko yung war on drugs. Tapos hindi niya natapos in 6 months, remember? And yun na yung binabato sa kanya ng ibinabato. So ayaw ni Inday Sara na ma-miscalculate yung i-water down yung issue na kinakarap natin kasi sobrang lalim nito. We are talking about corruption, 50 years old na corruption, mga bossing. Oo, 50 years old na yung corruption na yan. So kailangan mo talaga ng mahabang panahon. Kailangan mo talaga ng mahabang panahon para maayos mo hindi lang yung politika sa Pilipinas kundi pati yung mindset ng mga Pilipino. Hindi yan kayang i-flip ng ng 3 taon o 6 na taon or whatsoever. Kasi maganda na yung sinimulan ni Pangulong Duterte eh. Maganda na yung sinimulan ni Pangulong Duterte. Pero nakita mo, yung sinimulan ni Pangulong Duterte naputol. Hindi tumuloy. Bakit? Yan yung sinasabi ni Inday Sara. Nakaya sa 6 na taon. Kaya lang, kung hindi itutuloy, wala rin mangyayari. Back to zero. Ganun din na mangyayari sa atin. So future na ng bayan natin ang pinag-uusapan dito because aalisin nila yung 6 years na posibleng umupo si Inday Sara dito at habulin lahat ng mga magnanakaw na nagnakaw sa bayang Pilipinas bago siya. Oo, so yun yung gusto nilang mangyari, mawala si Inday Sara. So kailangan labanan natin yung propaganda, labanan natin yung mga nakikita natin sa newsfeed natin na naninira kay Inday Sara. Kasi hodang makancel yung ating mga pages, yung ating mga personal Facebook page, gumawa kayo ulit ng bago. Huwag kayong matakot sa violation. Labanan natin mga bossing kasi sila may pera. May pera galing sa flood control yung umiikot para sirain si Inday Sara. Tayo organic eh. Ipakita natin na mas malakas ang boses ng totoong mga Pilipino nagmamahal sa bayang Pilipinas. Tayo magpapaano. So importante to because kung hindi kung may impeach si VP Sara, hindi na siya tatakbo hindi na siya pwedeng tumakbo kasi may perpetual disqualification yan. Hindi na siya pwedeng makatakbo sa kahit na anong posisyon sa gobyerno. Napakalaking sayang mga bossing, napakalaking sayang kasi magaling si Inday Sara eh, matino si Inday Sara eh, may puso si Inday Sara at alam ni Inday Sara kung papaano itatakel itong problema ng bayang Pilipinas. Alam niya kung papaano ipiprepare yung Pilipinas para sa susunod na mga henerasyon ng mga maglilingkod sa Pilipinas. So wag natin hayaan na sirain ng Congress, sirain ni Trillanes, ni De Lima, ni Jokno at nung baklang nakangiwi, wag nating hayaan na sirain nila itong bayang Pilipinas because again, si Inday Sara yung pag-asa natin. Kung hindi uupo si Inday Sara sa 2028, kung ibang tao ang uupo sa 2028, baka hindi yung potensyal na maituloy lahat ng mga programa ni Pangulong Duterte, baka hindi na talaga maituloy. So kailangan talaga natin na mailagay si Inday Sara dito. Kaya gawin natin ang lahat ng ating mga makakaya sa personal nating kapasidad para labanan itong ginagawa nila kay VP Sara. Okay ba yon? Napahaba na naman yung ko. Hindi, I'm very passionate mga bossing. Sabi ko nga sa inyo, I'm not getting anything from this. Ang nakukuha ko lang dito is ito, nagkakapangalan ako. Ang nakukuha ko lang dito is nare-recognize ako, nare-recognize nyo ako, napapasalamatan ako ng mga pinagtatanggol natin ng mga Duterte. Nagkakaroon kami ng relasyon. Pero sabi ko nga sa inyo, demanda, death threat, is it worth it? Ayaw ko dumating yung panahon na, alam mo yun, nakulong ako dahil sa pinaggagawa ko na to or napatay ako dahil sa pinaggagawa ko na to. Tapos, walang nangyari. Ayaw kong mangyari. Yung gusto ko na anuman ang mangyari sa akin, anuman ang mangyari sa aming banateros, makulong man kami sa mga kasong ginagawa para sa amin o madisgrasya man kami dahil dito sa pagsasalita namin. Gusto namin maayos yung bayang Pilipinas. Si Inday Sara, makaupong presidente. Para sa Pilipinas, para na sa Pilipinas yan mga bossing. Sabi ko nga sa inyo, napakahirap ng buhay ngayong, grabe. Sobrang hirap ng buhay. And hindi ko sinasabi na si Inday ang kasagutan sa kahirapan. Pero alam ko na magsisilbi si Inday Sara sa atin ng malinis, ng buong puso, ng lahat ng kanyang makakaya at hindi niya tayo nanakawan katulad ng administrasyon na to. So, kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay,
harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at